bahaging ito po ng ating programa ay makakasama natin muli si former DOH Secretary and Senator Dr. Juan Flavier. Ano po kaya ang inihandang paksa sa atin ni Dr. Flavier? At ano po kaya ang mga katanungang kanyang sasagutin? Panoorin na po natin. Doc Flavier, bakit po may mga taong mahilig manigarilyo? Maraming dahilan yan eh. Ang una, may sangkap yan sigarilyo ng tawag ay nicotine. Yan ay habit forming. At ang away ko sa mga kumpanya na sigarilyo, dinadagdagan nila nicotine para ikaw ay talagang ma-habituate, maging addict ka sa pagsigarilyo. Dok, totoo po bang mas prone sa sakit ng mga second-hand smoker? Pareho nakakasama yan at ang resulta niya ay pareho sa cancer at sa iyong kalusugan. Dok, may nakukuha po bang benepisyo sa paninigarilyo? Yung gaya na sinabi ko, merong mga taong pagka daw nagsisiri sila, makalma ka nilang pakiramdam, nakakaisip sila kung sila'y manunulat, nandun na ako. Pero ang talagang punot dulo niyan, yung mga kumpanya na sigarilyo, dinadagdagan nila ng maraming nicotine para yan ay maging addict ka at para bumili ka ng kanilang negosyo. Yan ang punot dulo niyan. Doc, ano-ano po bang sakit na halimbawa na makukuha nyo sa UC? Ang number one dyan para sa akin ay yung cancer of the lung. Nandyan din yung tinatawag na emphysema. Meron yung tinatawag na chronic obstructive pulmonary situations na yan ay sakit din sa baga. Alam nyo, yung sigarilyo may sangkap na 4,000 na nakakasamang mga lason. Number one na dyan ang nicotine na laman ng sigarilyo. Doc, may napasa na po bang batas para sa paninigarilyo? Oo, maganda yung tanong na yan dahil yan ang isa sa mga batas na naipasa ko nung ako ay senador sa awa ng Diyos sa tulong ng mga ibang mambabatas kasama na si Loy Estrada at iba pa, naipasa naman niya yan. Yan ay magaling na batas kasi pinagbabawal ang advertising sa radyo, television, sa print dahil na nahihikayat ang mga bata. Marami laman yan na napaka-buti at ang hinihingi ko lang sana yan ay ikangay sundin. Pero may mga ibang mga mambabatas gusto yan ay pagbutihin pa. Nandun ako, pero ang problema, mas mahihirapan sila. Dahil sa pakete, pinalagyan ko na 1/3 niyan ay warning. Ang gusto nila, kalahati. At saka gusto nila, meron pang litrato ng sakit. Halimbawa yung cancer ng baga, nandun sa pakete para sila'y matakot. Makakatulong yun, pero mahihirapan silang ipasayan dahil sa kakalabanan sila ng mga kumpanya na sigarilyo. Ako, hirap ako na ipasa yung una kong batas, pero meron na tayo yan. At sa ganang akin ay magandang batas, pero hindi masyado nasusunod. Dok, isang uri rin po ba ang sigarilyo yung nganga ng matanda? Well, in the sense na yung nganga ay kapatid yan ng tobacco at ng smoking. Ang pagkakaiba ng nganga, dahil sa ngumunguya ka nito, ang nagkakaroon ng cancer ay yung labi, hindi yung lungs at hindi naman yan dinalangaw. Yun lang ang pagkakaiba niya. Pero sa ganang akin, pareho merong effect na ikangay nakakakos ng cancer. Tsaka isa pa niya yung mga nagnganga yung padura-dura yan, pulang ng kulay niya. Kung hindi ka makabili ng kolorete, nakakatulong. Pero liban yan nakakasama rin sa cancer of the lips. Dok, paano po ba may iwasan ng pagka-addict sa sigarilyo? Ang isa sa malakas makapaghinto sa pagkahilig mo ay kung itataas natin ang buwis sa cigarette.
pagka naitaas natin ang buwis, mamahal ang presyo ng sigarilyo at yung mga bibili ay babawasan pa ni baka hinto pa dahil sa mahal yun eh. Ngayon lang isang pakete, napakamahal. Lalo kung mahilig ka pa sa mga imported at blue skill, mahal yun. That's one. Second is yung public health education. Kailangan ipaalam na sa kanila kung ano ang kasamaan nito, kung ano mga sakit na nakukuha dahil dito. Dok, masama po ba talagang biglang paghinto ng paninigarilyo? Ako'y naniniwala dyan. Anumang bagay na binibigla, kahit na pag-ibig, ay masama. Dapat yan ay hinay-hinay. Anong nahiga nga nila. Kaya dapat niyan, unti-unti ang pagbawas mo ng paninigarilyo at humingi kayo ng tulong sa mga health center na makabigay sa inyo ng mga ibang tulong. May kasi tinatawag na PATS. Dinidikit sa katawan mo, yun ay nikotin ang laman nun. Talagang binibigyan ng unti-unti hanggang sa masanay ka na hindi ka na nagsisigarilyo. Pero yun nga, mas maganda kung yun na gawin dahan-dahan. Nasa pagkabigla, minsan yun, lalo ka nabubuglot, nakakasama lalo na. Kaya mas mabuting hinay-hinay, dahan-dahan. Talagang mahal ninyo ang inyong mga mahal sa buhay at mga anak. Hinihingi ko na hinto na ninyo ang paninigarilyo. Una ay mababawasan ang gastos nyo. Kasi ang paninigarilyo, napakamahal na bisyo yan eh. Number 2, nakakasama sa kalusugan ninyo. Kain tayo ng kain na kung ano ng vitamina at kung ano ng mineral. Pagka tayo nagsisigarilyo, kontra yan. Pangatlo, pag tayo nagka-cancer, pag tayo namatay, kawawa naman ang ating mga mahal sa buhay. Kaya unti-unti, ihinto natin ang ating paninigarilyo hanggat makakaya natin. Let's do it kung kaya ninyo. Dahil sa importante yan sa buhay ng mga tao. Sana po naman may tumugon din sa pangangailangan ni Guada Katagatan. Kami po naman ay nagpapasalamat kay Dr. Lester Suntay ng Philippine Children's Medical Center at ganun din po sa ating si Dr. Juan Flavier at sa ating sign language interpreter, Mr. June Celada. Sa mga nais pong tumulong, ang ating address, Kapwa Ko Mahal Ko Foundation, 2nd floor, Kapuso Center, Summer Street, corner 11th Jamboree Street, Diliman, Quezon City. Ang ating pong mga contact numbers, 426-3920, 982-77, local 9950. Maaari din po kayo magdeposito sa ating mga bank accounts sa Banco de Oro at Metro Bank. Kung kayo po ay nagagawi sa mga SM malls tulad ngayon weekend, bukas po ang Banco de Oro magmula alas 10 hanggang alas 8 ng gabi. Ang ating email address, kapwako@gmanetwork.com. Bisitahin din po ang ating website, www.kapwakomahalko.org. Mabuting balita mula sa sulat ni Pablo sa mga taga-Roma, Kabanata 8, Talata 10. Ngunit kung nasa inyo si Kristo, bagamat patay na ang inyong mga katawan dahil sa kasalanan, buhay naman ang inyong espiritu dahil pinawalang sala na kayo. Sa ngalan po ng ating Kapwa Ko Mahal Ko Chairman, Attorney Felipe Gozon, Kapwa Ko Mahal Ko President Dr. Orly Mercado, ako naman po si Connie Angeles na nagsasabing, lagi po sana nating isapuso ang diwa ng pagtulong sa kapwa. Maraming salamat po. Pagkita tayo sa susunod na Sabado.